Maayong buntag mga katribo. Niya na po din sa atong office, no. So karong buntaga atong i-discuss ang ako nang na discuss last time about sa agarwood. So ang topic nato last time is unsaon pagkuha sa permit para mahimong legal ang pag-alima or pagtanom sa agar. Now, before mo tanom sa agar, kinahanglan makabalo mo sa iyang background. So, daghan man na sa Facebook, sa YouTube o guban pa, kung magtanom ka, madato ka, no? Mo man ay kasagara sa makapahaylo sa inyo sa pagtanom kay kwarta naman ang gaistoryahan dayon niya. Sa Google lang og inyong i-search 750,000 per kilo. Now kung mag-dig up agad mo sa Malaysia, ang isa ka gramo kanang kuha ni siya kaning mga very rare ni siya nga klase sa agarwood. Ang isa ka gramo is around 120 ringgit. So ang isa ka ringgit is 13 pesos. So kung kwintaho na ninyo, it would come up to 1.6 million plus per kilo. Pero be aware nga dili tanan agarwood maayo nga klase. Naay agarwood nga barato ra siya. So before planting, no, you have to do research extensively kay usahay makaingon ka nga uy inani man giingon niya, inana giingon niya, pero mas maayo nga mag-research pug ka sa imo. Now naay ilang kuan ang natunga man ang agarwood community, no, naay gitawag nila nga agarwood tapos mag-inoculate ka. Naapoy pikas nga not inoculated, so dili nila butangan o bangagan na nila, samaran nila ang kahoy, then naturally mag-produce siya og agar wood lugar kay mo ito man na siya through sa process sa ma-infect magud siya sa fungal infection sa kahoy. Tapos ang mahitabo ang kahoy doon na siya ay murag bitag white blood cells sa tao na siya ay mga sundalo ba na iyang i-fight ang infection. So muna siya ang mahitabo mag-release siya og chemical sa iyang lawas na mo fight sa fungus nga infection, fungal infection, na mahitabo dan mahimo dayon siyang wood. Mo itom siya, ang uban dili kay itom, ang uban grabe kay itom, ngana ba? So magdepende na siya sa baho na dayon, kay ang uban humot kaayo, ang uban dili kayo humot. So inana na siya. Now, dili porket ni tanom ka og sa gatos or sa kalibo, mamilyonaryo na dayon ka. That's not how it works, no? Kasi imo nang harbison, o kumpleto ra imong permit. Imo nang harbison, you have to process it, no? Imong kuhaon ang agarwood lang. Ang the rest katong puti nga wood, you discard. Tapos yung agarwood, yung itim, yung wood, yun yung i-ano mo, yun yung magiging product mo. Pwede mong ibenta sa online for export. So once nga ibaligyan mo na for export, naapoy kinahanglan na po kay export permit. So daghan ang dako ang processing niya na. So wala ta kabalo kung naay ka pamalit din sa Pilipinas. I think naa. Pero sa pagkakaroon kay si very early stage, although sa ako very early stage pa siya gyud, dili pareha sa uban nga country nga kuan na siya kanabitang well established na siya. So daghan nga klase ni siya, 21 types of agar ni siya, agarwood. So ang very common si Aquilaria malacensis po to. Maglison man ta og
kuha na ning ilang ngalan kay kuan ba mo og imong tan-awon ang Google Aquilaria malacensis yan. Ambot og eksakto ba akong pronunciation, pasensya na mo ha. Okay, first time pag ko ni kuan ba. Ako lang inform basig nasayop ko, basig kuan inyo lang kung i-comment og nasayop ba ko, i-correct lang ko, ayaw lang ko i-bash. Although nagtanom na ko na nakuha na siya na-inspect na po siya sa DNR. So ako yung gilegal kay isod man god og dili kay basig magmahay ko puhon nga og magbaligya o magputol na ko nya wala ko eksaktong permit, di gyapon ako mabaligya. Dili man siya taas ang process pero magtiyaga lang gyud ka. Inana siya. So sa pagkakaron nasa 2 feet pa lang siya ang ako. Mga 3 months ago na ako gitanom. Kay gamay man kaya akong gipalit kay prato raman kay palit tag taas na kayo, mahal naman kayo pod. Di na ako ma-afford. So at the minute na ako'y 110 ka piraso nga kahoy. So mga ang ingon nila within 3 years time mamulak na siya. So mag-produce na po ko og mga liso. So ako na po dahil magsimilya, ako na po dahil magtanom. Nana lang siya. So sa pagkakaron sige pagigapong kog basa. Makita na ako sa internet, sa YouTube ug uban pa sa Facebook na daghan pa gyud wala kabalo gani ang uban magkuan man sila mag-seminar pa kay ang ilang istoryahon sa seminar is about sa inoculant. Dili kayo popular ang not inoculated nga way of planting sa agarwood. Pero kuan manggug ko kanang na-challenge ko ba, so why inoculate kung pwede nga dili na butangan og inoculant, no? So ako tiyaga lang. Dunay negosyo man siya, dunay posibilidad nga palpak, pero I'll take my chances, no? Kay sa wild, sa ako nang gikuan sa wild wala may inoculant. So muna akong gipang hawiran nga kuan nga kay mo palit ko kag inoculant, it's very expensive, no? So I don't know kung ngano nga expensive siya, kung fungus na siya, you can make lots of fungus man siguro kay fungus good sayo na kay siya mo daghan. Pero I don't know nganong it's very expensive. Yan, ay uban ilang nga type nga fungus, wow kabalog isa ra ba ka klase nga fungus or daghan siya nga klase nga fungus ang pwede maka-infect. Pero ako sige kog pamasa, isa ra man ka type akong kakakita nga type sa fungus nga maka-infect sa agarwood. But sa gingong ko na bag-o pa man ko, sige pa man kog pamasa, sige kog tanaw. So I'm observing. So akong i-share lang sa inyo akong na-observe. Dili man ko expert sa agarwood, I'm not an expert, no? Daghan eksperto. Pero ang problema kasi sa expert og sa ako, I'm not making money out of it, no? I'm not selling anything. So I only look for a little bit of knowledge. Kay siyempre I don't want to sell anything. I don't want to sell like inoculant or anything. So that's why ang akong information maski gamay ra mayon tao makatabang sa inyo. So mora na siya sa pagkakaron. Salamat kayo, si Butokoy inyong lingkod. Thank you. Bye.